sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at may... Hello mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. At sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagpapatuloy at mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Samahan niyo kaming muli sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 24. Sinabi ni Yahweh sa akin, kahit sina Moises at Samuel ay tumayo pa sa harap ko, hindi ko pa rin kaaawaan silang mga mananambang sa idolo. Paalisin mo sila sa aking harapan. At kung magtanong sila, saan kami pupunta? Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang itinalaga para sa kamatayan, ang para sa tabak, ang para sa tagutom, ang para sa pagkabihag, sa pagkabihag. Magpapadala ako ng 4 na uri ng maninira, ang tabak upang pumatay, ang mga aso upang kaladkarin, at ang mga ibon at mababangis na hayop upang lamunin at lipulin. Gagawin ko silang kasuklam-suklam sa lahat ng kaharian sa lupa dahil sa mga kasalanan ni Manase na anak ni Hezekiah mula sa sambahayan ni David na ginawa niya sa Jerusalem. Sa 2 Mga Hari, chapter 21. Sino ang maaawa sa iyo, sambahayan ni David? Sino ang magdadalamhati para sa iyo? Sino ang magtatanong tungkol sa iyong kalagayan? Itinakwil mo ako, patuloy kang tumatalikod, kaya't aking iuunat ang kamay ko upang wasakin ka. Pagod na ako sa pagpigil sa iyo. Gagamitin ko ang paggiik sa mga tarangkahan ng lungsod upang ikalat ang aking bayan. Magdadala ako ng lungkot at pagkawasak sa kanila, sapagkat hindi sila nagbabago. Gagawin ko ang kanilang mga byuda na kasing dami ng buhangin sa dagat. Sa katanghaliang tapat, magpapadala ako ng maninira laban sa mga ina ng mga kabataang lalaki. Biglaan ang pagdating ng takot at pangamba. Ang ina ng 7 anak ay manghihina at mamamatay. Ang kanyang araw ay lulubog habang tanghali pa. Siya ay mapapahiya at mawawalan ng dangal. Ibibigay ko sa tabak ng kaaway ang mga natitirang tao. May makakabasag ba ng bakal mula sa hilaga o ng tanso? Ang iyong mga kayamanan at yaman ay ibibigay ko bilang samsam, walang bayad, dahil sa iyong mga kasalanan sa buong lupain. Aalipinin kita sa mga kaaway mo sa isang lupaing di mo kilala, sapagkat ang aking galit ay nag-alab laban sa iyo, tulad ng apoy na tutupok, sabi ni Yahweh. Sa aba ko, aking ina, na isinilang mo ako. Isang taong kinasusuklaman at kinakalaban ng buong lupain. Hindi ako nagpautang ni nangutang.
ngunit lahat ay nagsusumpa sa akin. Sinabi ni Yahweh sa akin, tiyak na ililigtas kita para sa isang mabuting layunin. Tiyak na ang iyong mga kaaway ay mamamanhik sa iyo sa panahon ng kapahamakan. Yahweh, nauunawaan mo ako. Alalahanin mo ako at ipaglaban ako laban sa mga umuusig sa akin. Huwag mo akong itakwil sa iyong pagtitiis. Tandaan mo ang aking pagdurusa alang-alang sa iyo. Ang iyong mga salita ay naging kagalakan ko at aliw sa puso ko, sapagkat taglay ko ang iyong pangalan, Yahweh, aking alahayam. Hindi ako sumama sa mga nagsasaya ni nakipagdiwang. Umupo ako ng mag-isa, sapagkat ang iyong kamay ay nasa akin at pinuno mo ako ng iyong galit. Bakit hindi natatapos ang aking sakit? Bakit tila walang lunas ang aking sugat? Kaya't sinabi ni Yahweh, kung magsisisi ka, ibabalik kita upang makapagsilbi ka sa akin. Kung ang lalabas sa iyong bibig ay mahalaga at hindi walang kabuluhan, magiging mensahero kita. Hayaang sila ang lumapit sa iyo, ngunit huwag kang sumunod sa kanila. Gagawin kitang pader sa mga tao, pader na tanso, matibay sa harap ng bayang ito. Lalabanan kanila ngunit hindi sila magtatagumpay, sapagkat ako ay kasama mo upang protektahan at iligtas ka. Sis Maria, naririnig mo ako? Apo, Napakahina kasi ng ano mo, ng boses, hindi ko na marinig. mahina po. Opo. Sana po, ulitin ko. Gagawin kitang pader sa mga tao, pader na tanso, matibay sa harap ng bayang ito. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay, sapagkat ako ay kasama mo upang protektahan at iligtas ka. Ililigtas kita mula sa kamay ng masasama at palalayain kita mula sa mga mararahas. Yada. Ganda. Yada. Ganda. Bakit ang hina? Malakas. Malakas Ang naman Malakas sis. na yung lalamunan ko eh. Okay ba sa inyo? Okay ba? Malakas Okay po. ba? Okay, Sa okay inyo naman. lang. Baka lakasan mo Baka yung sa volume iyo. mo. Masakit na nga yung lalamunan ko eh. Sa akin lang Baka sa iyo, mahina. Ba't ganun? Siguro sa iyo. Opo. Baka yung dating po sa inyo mahina. Baka yung volume nung ano mo, mahina. Naka-volume na ako sis lahat eh. Ako? Pero kami, malakas pero, yung boses namin, Oh, okay. Okay lang. pero Malakas ang boses nyo. sis. kay Sis Oh, yung Maria, boses ang nyo Oh, okay, malakas. sis Maria lang. baka malayo siya, baka lumayo siya sa pagbabasa. Hindi po, malapit po. Eh, dinidikit ko Malakas. na ang tainga ko sa ano. Ay, talaga? Sa laptop, di ko marinig. Oo. Wala, bakit? Feeling ko lang yun sa ano, ma'am. Anyway, ano Naka- na Naka, tayo. yan, may i-restart. problema. Hindi naman pwede. Ano yan, Hindi, sis? okay, kung okay sa inyo, ang ano, dating, okay lang, Malakas. okay lang. Oo, Okay naman, Malakas okay naman, naman. inyo. Oo. Malakas naman Sa ano siya. na lang, susunod na chapter na lang. Oo. Okay. Sige po. Okay, Lakasan ko pa. Ang hina talaga ng dating sa baka yung baka yung ano mo, sinabi ni Howard sa akin. So, alam mo, parang gusto kong ibalik yung mga dating arrangement or chronology. Para sa ano din, kasi puro puro prophecy. Kaya ko kasi inayos to kasi may tatlo yung naging siege of Jerusalem. So inaano ko doon kung sino yung hari. Doon ko nilalagay.
So dito naman, wala nakalagay na ano dito na kung anong panahon sa ano dito sa itong chapter 24 ay dating chapter 15. So sinabi ni Yahweh sa akin, kahit sina Moses at Samuel ay tumayo pa sa harap ko, hindi ko pa rin kaaawaan silang mga mananamba sa idolo. Paalisin mo sila sa aking presensya o harapan. Presensya. Pero lagay ko ng presensya to sa English. So, ang kaligtasan talaga ay individual. So, basta ikaw sumamba sa idolo kahit tatay mo pa si ganito, tatay mo pa si Moses, kahit kapatid mo si Samuel, walang palakasan. Sabi niya, hindi ko sila kaaawaan. So, talagang napuno na ang alahayam, At kung magtanong sila, saan kami pupunta? Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang itinalaga para sa kamatayan, ang para sa tabak, ang para sa tagutom, ang para sa pagkabihag. So apat lang talaga yung choices dahil sa paglilipol ng alahayam. So ang ibig sabihin, meron na siyang itinalaga talaga na katapusan ng taong yun. At Itong ang ang kaligtasan lang ay kung sasama sila sa Babylon. yan na problema, sis. Oo. Yan kasi ang problema. Ang nangyari kasi, maski na yung pag binalikan natin yung aklat ng mga hari, nawala yung covenant doon eh. Nawala yung after ni after ng mga righteous na mga hari, nawala yung covenant. Oo. Nung dumating si Pablo, Jeroboam. lalo nung dumating naman si Pablo, mas lalong mas lalong inilayo sa tao yung covenant kasi pinaghiwalay nila yung Old and yung new. yung old tsaka yung bago, yung new. Actually, Doon sa hinijack nila Tapos doon sa siningitan, di ba? doon sa old, naandun kasi yung kasuklam-suklam sa alahayam, yung kasuklam-suklam sa abayahawa at ginyawa siya. Yung yung idolatry. Yan kasi ang ngayon. Yan kasi yung resulta ng kung ano yung nangyayari sa atin. Kasi kahit na naririnig, kahit na naandoon sa Biblia na yung corrupted na Torah na na binabasa nila, hindi talaga nila pinapansin. Kasi ang naitanim sa kanila mula pa nung bata sila. Kasi nga hanggang doon sa magulang nila, hanggang sa kanila. Ang turo ni Pablo, ang palaging naririnig sa mga sambahan, sa mga pinupuntahan, sa lahat ng religion na ex-tiyan. Yung turo ni The Pablo. Gospels. Kaya kaya nga ang hirap mong ang hirap mong tawag nito, bawiin. Hindi po nila ibawiin yung turo na yun, tanggalin sa kaisipan nila. Kasi madaling daan yung kay Pablo eh. Madaling daan talaga yun. Yun ang problema ngayon. Makikita mo dito Brainwashing. sa chapter na to, yung galit ng alahayam masyadong nakakatakot. Kasi pati ang yaman ay hindi mo pakikinabangan eh. Talagang hahayaan niyang yung tawag nito, maghahasa ka. Lahat ng ari-arian mo, lahat ng dapat na para sa iyo ay hahayaan niya makuha ng iba. Pagkawasak. Saka yung mga magulang naman natin noon, pinagbawalan magbasa ng Biblia. Kasi nasa Old Testament yung mga idolatry, pag-aalay, di ba? So pinagbawal sa kanila magbasa ng ng mga Old Testament na nandun ang tipan.
puro yung New Testament lang na puro sulat ni Pablo, saka yung Gospels. So, talagang walang alam ang ating mga magulang. Yun ang tapos syempre brainwash na, tapos maraming lumabas na kulto. So, pag may bago, isipin nila kulto, 'di ba? Pag may bago sa kanilang pandinig, kulto. Which is kahit lumabas na yung katotohanan, inisip nila ano na naman yun, kulto na naman, no? Paglabag sa relihiyon nila eh. Oo, yung naiiba sa kanilang nakagisnan. So merong itinalaga talaga sa kamatayan, tinalaga sa tabak, higera, no? May sa tagutom, at saka pagkabihag. Mamili kayo doon, mga kapatid. Kasi nilayo nila yung buhay eh. Inilayo Oo. nila yung tubig eh. Oo. Inilayo nila yung tinapay. Inilayo nila sa kanila yun. Mm. Sis, naniniwala ba tayo sa predestination? Ako talaga eh. O kasi itong talata na ito ay kino-quote palagi ito ng mga ng mga preachers. Hindi kasi ito judgment na kasi ito eh. Oh, na Di ba? lahat daw Dahil tayo ginawa ni ay Manase. predestined. So kahit Oo. Hindi ano ah. pa man ang mangyari sa iyo, kung ano ang nakatalaga sa iyo, yung pa rin ang mangyayari. Depende pa rin yun sa may free will ka pa, Hindi pero eh. depende pa rin yun sa gawa mo. Hindi sis eh. Kapag Kaya nga pag may sumunod ka, kasi itong sa kanila judgment na to eh. Kasi Cleansing na to, tagal-tagal ilang propeta na ang pinadala, di ba? At saka alam ng nung Aba, ang nasa puso niya, ng mga taong ito, kung in the future, magbabago sila. Hindi eh. So, ito yung kanyang ngayon, kung susunod ka ngayon, dahil naitalaga ko na eh, kung susunod ka ngayon, pumunta ng Babylon, maliligtas ka, buhay ka. Pero yung mga pasaway talaga na ayaw sumunod sa mga propeta, lalo na kay Jeremiah, sa pagkakataon kasi kay Jeremiah, apat lang ang kanilang patutunguhan. Yun nga, yung kabatayan, tabak, gutom, at saka ano ba yun sa pagkabihag. Oh. Yung pagkabihag, yun ang may maliligtas pa. So, mamimili ka dun. Pagkabihag kasi, pag ikaw ay masyadong mas gusto po matay sa pag masyado kang mataas, ayaw maging slave, di ba? Pipiliin pa nila na tumakas o pero makipaglaban pag masyado kang kailangan mataas. bang mamili? Di ba hindi naman? Yun nga Hindi, bro, kaya kasi nga, hindi nga tayo yung pwedeng choice, mamili. alam niya Kasi nga, yung nakatakda, kung ano yung eh. Oo. nakatakda sa iyo, yun ang Sa akin lang yun. mangyayari. Akin, Hindi Hindi, ko hindi ko makuha. marami na kasi akong narinig na mga tagapagturo tungkol dito sa talata na ito, na lahat daw tayo ay nakatakda. So, ibig sabihin, kahit ano pa man ang gawin mo sa buhay mo, yung pa rin ang doon ka pa rin pupunta kasi predestined ka. So, ang danger naman dito sa teaching na to, na predestination, parang wala nang, wala nang choice yung tao, kaya magpakasama ako, magpakabuti ako, doon pa rin naman ako pupunta, di ba? Mali yun eh. Oh, yun nga. So, yun ang danger doon. May So, sinabi kasi ang dito may kasi, sa pag-aaral kasi natin oh, dito, sa nabasa mm. natin, may condition kasi ang lahat. Binibigyan tayo ng free will ng alahayam. Although alam niya kung Yes, ano yun. ang Tama yun. oo, ano ang Yes po. pagdadaanan natin, ano ang ating mga Mm. alam ng alahayam kung anong pagdadaanan natin, anong gagawin natin sa buhay natin. Pero kung ikaw ay pinili ng alahayam, hindi mo pagdadaanan ang kumbaga, hindi ka magpapakasama dahil aalisin ka ng alahayam na na piliin mo yung daan ng kasamaan. Yes, So, sis. May tanong ako. ibabalik ka pa rin niya doon sa landas na nais niya para sa iyo. Teka lang. Oo, kasi May may tanong mga ako. kondisyon dito tayo na nabasa, 'di ba? Gawin nating example to. Oh,
si Solomon ay destined yun na maging hari. Hindi po Hmm. ba? Oo. Oh, pero hindi niya nirestriktuhan si David, si Solomon. Binigyan niya pa rin ng free will. Hmm. Hindi po ba? Pero yung kanyang destiny nagbago. Kasi sumamba siya sa, ay, sumamba Ah, siya sa mga sa Baal. na-engage din siya sa Sariling idolatry. sariling Oh, nais, ginawa oh, niya. di po ba? So nagbago Oo. yung kanyang So hindi totoo na predestined ang lahat ng nilalang. Hindi ah. Kasi kung ang destiny ni Solomon ay maging hari, na maging matagumpay na hari, eh di dapat nung nagkasala siya na gano'n, hindi na ipasa yung kasalanan na yon sa mga Israelita na kanyang pinamumunuan. Hindi eh. Kasi yung free will na yon, kaya ibinigay yung free will na yon kasi para malaman ng alahayam kung talagang sa kanya ka. Yung yung pagpili sa'yo is pagpili sa'yo. Pero yung free will is nandun pa rin sa'yo. Hindi kanya pinili para maging kanya, maging puppet ba? Hindi. Pinili kanya, as in pinili kanya. Kung ano man dahilan niya na pinili kanya, nasa kanya yon. Pero yung Hmm. free will, ibibigay niya pa rin sa'yo. Nasa iyo na yon. Kasi napakasarap kasi ng isang pagmamahal. Napakasarap ng isang pagmamahal na hindi mo pinipilit. Kaya binibigay sa atin ng free will. Tama. Oh, Lumalapit ka sa alahayam kasi mahal mo ang alahayam. yes. Sinusunod mo ang covenant kasi mahal mo ang alahayam. Dahil takot kang takot ka ring tawag nito, mapunta sa dagat-dagatang apoy. At isa pa, lahat naman ng pinili niya ay mayroong malaking pagmamahal sa 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 sambahayan ni David at sambahayan ni Ephraim. Sa lahat ng Israelita. Yun ang kaya hindi ko maagrihan yun. Kasi ang free will na yan, ibinibigay hindi para subukin ka. Ibinibigay sa iyo yan bilang privilege mo. Abusuhin mo yan, mawawala ka sa paningin ng alahayam. Mawawala, ka, tawag nito, malulugmok ka sa sumpa, malulugmok ka sa kasalanan. Hmm. Yan, doon mo lang, tapos, andun ka nagkaroon ka na ng pain, nagkaroon ka na ng mga pasakit, paghihirap, lahat na, etc. Saka mo ngayon maalala ang alahayam na kaya pala niya ako binigyan ng covenant kasi ayaw niya na ako ay magdusa ng ganito. Too late na yon. Kasi nag-idolatry ka na. Yun sa akin. Yun po sa akin mga kapatid. Oo, tama bro. Kasi tingnan mo, lahat naman tayo, 'di ba? Hindi natin siya nakilala. Na-engage na din tayo sa idolatry. Kumbaga, ginawa na natin ang lahat para maglingkod sa idols. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng alahayam na makilala natin siya. So Yes bakit po. bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Inabutan pa natin ang mensahero. So yun ang kaparaanan ng alahayam para bigyan tayo ng pagkakataon na kilalanin siya, magsisi tayo at bumalik sa kanya. Kasi Yes po. etong verse 19, tingnan mo ang sabi niya, kaya sinabi ni Yahweh, kung magsisisi ka, ibabalik kita upang makapagsilbi Hmm. sa akin. Kung ang Yun. lalabas sa iyong bibig ay mahalaga at hindi walang kabuluhan, magiging mensahero kita. Hayaang sila ang lumapit sa iyo, ngunit huwag kang sumunod sa kanila. Gagawin kitang pader sa mga tao, pader na tanso, matibay sa harap ng bayang ito. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay, sapagkat ako ay kasama mo upang protektahan at iligtas ka. Ito rin yung Pero in-emphasize ng sa amin no, ng mensahero. ah,
Kaya bakit naka-italics ito? Mm. Dahil ito yung pangako ng alahayam na lahat man tayo ay sumuway sa Kanya, lahat man tayo naligaw ng landas, ngunit nakinig tayo sa sa mensahe ng Mm. mensahero na ipinadala niya. Yanda. Kaya Pero sabi sis, niya, oo, kaya itong pangako na ito sa verse 19 hanggang mm, 20 ay buhay para sa mensahero. At ang sabi niya, kung ito rin ang gagawin nyo, buhay din ito para sa inyo. Hindi, kumbaga, magiging mensahero din tayo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Gaya ng ginagawa natin ngayon. mm. Pero sis, Oh. lilinawin lang Weda. natin. Tayo, nagkasala man tayo, katulad ni Moises, talagang sumamba sa mga idolo yon. Ah, Kasi yung time na yun, sarado ang isip niya. Magkaiba yon. Magkaiba yon sa nabuksan ng isip at bumalik sa idolatry. Magkaiba yon. Kasi yun, nabuksan na ang diwa mo at bumalik ka pa sa idolatry. Yun na yung sinasabi doon na wala nang natitirang handog pa. Oh, wala na. oo. So Dahil dito, sinarado mo. oo, sa Hmm. ano naman na yan, diyan Hmm. naman natin mapapatunayan yung sinabi nga dito kung ano ang nakatakda para sa'yo. Hmm. 'Di ba? Opo. Pero May yun talaga nilabag yun. sila, may nilabag kasing covenant, which is Oo. idolatry. Kaya, Hmm. meron talagang kaparusahan na yun, ang distinct, kasi pinili eh. Pinili yung Israelita at sumuway sila na sa true idolatry kay Manasseh. So, may consequence. So, ginamit ng mga Israelita ang kanilang free will. At ayun ay Hmm. paglabag sa kanilang kasunduan. Hmm. Kaya, ayan dyan ang choices, ang Oo. mga consequence. So, ibig sabihin pala mga Ginamit kapatid, nila ang ang free will free nila. will ay choice mo. Oo. 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 Ang Choice mo choice mo talaga. yan. Hmm. Alam nila yung Ang free will, kasunduan eh. nandyan lagi sa'yo yan. Oo. Nandyan lagi sa'yo. Gamitin mo sa masama, gamitin mo sa mabuti. Mananagot ka sa alaya. Lagi may Yun lang. consequence, whether good or May Oo. bad. Laging may consequences. consequence yan. Yan ang nagbibigay sa atin ng destination. Yung destiny natin. Oo. At Mhm. Sa dito ay binigyan paggamit sila ng ng free will. destinasyon. Kasi idolatry, mabigat yun eh. Binigyan sila ng mabigat na mga pupuntahan. Walang maganda. Wala kang magandang pupuntahan. So, Kasi parang get ang tribulation, yun nga no? sis, Mini kasi ang tribulation. idolatry, yun ang pinakamabigat na kasalanan na kasuklam-suklam kaya hawa ang idolatry. Kaya nga 'di ba halos lahat ng sabi pa noon ng mga matatanda, lahat daw ng ng mga na namamanata sa yon sa mga idolo, na-observe daw nila na dumadaan sa matinding karamdaman bago mamatay. Pinarusahan, ano? Oo. Sakit lang. Pero hindi pa rin sila nagising sa katotohanan na bawal ang pagsamba sa idolo. Dahil hindi pa dumating ang mensahero. Ayun, Pero masakit. siguro kung dumating na ang mensahero at nagising din ang diwa ng mga matatanda na yon, marahil ay din sila. Nagkaroon sila ng pagkakataon na iwanan yung idolo at magbalik loob sa ating alahayam. Pero sis, alam niyo ba na bago pa dumating ang mensahero, may mga tao na hindi naniniwala sa JC na yan ang tunay na pangalan. Pagka sumasamba sila, nagbabow down. Oo, Meron. mayroon naman Mga talaga. Islam, yan. Meron. Oo, kagaya ng ng mga Hindi Muslim. rin sila Islam. Hindi rin sila Islam. Mm.
Katutubo, Mga, ano? O yung mga katutubo, oo. kasi di ba sinabi nila, mayroon din silang ancient covenant Hmm. na Parte yun. sumasamba sila doon sa kanilang Taga-Pangasinan nga Bathala yun nga eh. iba eh. Kaso oo. namatay na. Kaso namatay na. Sinasabi niya sa mga anak niya na hindi yan ang tunay na pangalan. At hindi ganyan na Sila lumapit itong sa mga purong dugo na hindi nasakop ng mga yun ang alam colonizers. nila. Siguro itong mga Joctanites na hindi nasakop ng colonizers, sila itong nagpapatuloy na hindi na-contaminate yung kanilang pananampalataya. Pero sis, habang binabaybay natin itong mga nakasulat sa Jeremiah, ano ko yun, tawag nito, lalong tumitibay yung, yung pananaw ko na papasok yung mga papasok at tayo, masasakop tayo ng hindi natin inaasahan, mga ganun. Kasi yung galit niya, todo na dito. Yun ang Eh, lulungkot ako. siguro naman sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral nito, Oo, nawa pag hindi mabawasan. tayo tumibay sa salita ng alahayam, ay talagang alam mo na kung ano ang ah, kahahantungan mo. Yun lang ang Kasi ilapit natin na. dalawa lang naman ang choice natin eh. Kung mm, magpapatuloy ka at susunod, may pagpapala. At kung hindi ka naman susunod, kahit na sa kabila ng mga aral na natutunan natin, susuway ka pa rin. Ang kasunod naman nun ay sumpa. ang Paano? dinadalangin ko na nga lang si Salah hayaw. Protektahan tayo kapag pumasok talaga yung Paksilica. Protektahan talaga tayo. Oo naman, Yung, kasi yung pangako mga yun eh. tumatawag sa kanyang pangalan at nagbibigay sa kanya ng na dumadakila sa kanya at nagbibigay ng Ang papuri. patuloy lang natin na ulit-ulitin sa ating panalangin yung mga pangako ng alahayam. Gaya ng Mm. pangako niya sa Salmo 91 at Mm. yung mga pangako niya na sinabi ni King Yahweh, 'di ba? Lahat yan Apo. ay panghahawakan natin dahil tapat Ayun. ang ating alahayam sa kanyang mga salita. Kailanman ay hindi niya babaliin ang kanyang mga salita. Hindi niya susuwayin kung ano man ang mga naibigay na, ang mga nasabi niya na at hindi niya ito susuwayin. Lahat yan ay magaganap. So panghawakan natin, nasabi nga 'di ba, kahit ilang libo pa man na makita nating bumabagsak sa ating kaliwat kanan, yung kamatayan ay hindi lalapit sa atin dahil pangako ng alahayam yan sa mga tumatawag at nagpapasako sa kanyang banal na pangalan. Si sis, pakiramdam ko alam na nila eh. Parang buo na yung, parang tum, parang tumibay na alam na nila. Alam na nila tayo. Alam na talaga nila tayo Ano na eh, at hindi na natin yan maiiwasan. Kumbaga, ano na eh, mas lalo nga parang tayo kasing ah, malalim na sis eh. mas lalo nga kasi tayo dapat na magtiwala sa alahayam kasi saan pa tayo pupunta? Naiintindihan ko naman na strategic yung UPIR. Pero Oh. hindi ko nakikita dahil dun sa strategic na hindi. Kasi nandito lahat yung kailangan nila eh. At alam nila na nakalagay sa ang description kasi ng UPIR nandun sa tawag nito, corrupted na Torah, yung Biblia. Siyempre may mga scholar sila, naiintindihan nila yan lahat. Yun ang kasi hindi na ako nalulungkot, natatakot talaga ako. Natatakot ako para sa ating lahat dyan sa na yan. Pero ano nga, Kaya ano nga bro ang magagawa natin? Lahat naman tayo may takot. Pero anong magagawa natin, 'di ba?
Kaya nga Gagawin yun na natin nga ang lang ang ano, panalangin. gagawin natin kung ano ang parte natin. Yung Mm. hindi natin kayang gawin, ipagkatiwala na natin sa alahayam yun. Hindi naman ibig sabihin na nandyan na yung panganib pero susuong ka pa rin. Dapat alam na natin kung ano ang parte natin na dapat gawin. Pag nagawa Sige, mo na yung parte mo, hayaan mo ang alahayam na gawin ang parte niya. sinungaling kasi itong mga ito eh. Wala kang mapapanghakawakan na totoo sa kanila. Wala naman talaga tayong mapapala diyan sa ano na yan eh. Kasi kumbaga, kung Mm. ito ang kaparaanan ng alahayam para disiplinahin ang ating mga kalahi, wala tayong magagawa. Eh sis, ang daming mga katutubo dun sa lugar na yun. Oo nga, lahat. Kumbaga, kagaya dati na nagmalasakit ang alahayam doon sa ano sa Nenebe, di Mm. ba? So hindi kaya siya magmamalasakit din sa mga ano, sa mga nakatira sa lugar na yon, magiging biktima sila. Kung ang ginawa Ito, ng alahayam ay siya mismo ang bumaba sa Sodom at Gomora, hindi niya kaya mm, gagawin kung mayroon siyang makikita sa lugar na yon na nagtitiwala at sumasamba sa kanyang banal na pangalan. ito kasi yan sis, kaya ako natatakot eh. Oo, Di ba may military base sila dati dito? oo, Yung US bases, di ba? mm, O di ba nagkabotohan ng Senado? Pinaalis sila. oo, Pinaalis. O di ba di ba pagkatapos silang umalis, sumabog yung Mount Pinatubo. oo, Mm. Ipagpalagay natin, pumasok yan dito. Kailangan ng 1,200 megawatt kasi minimum yung area na yon, yung Paxilica na yun. Ibig sabihin magtatayo ng ano yan, ng mga modular type na ano yan, na nuclear power plant. Para lang ano nila yon. Para lang hindi na sila sumausaw sa sa electricity, sa kailangan ng kuryente, electricity sa buong Pilipinas. Ipo-provide na nila sa kanila yan. Isipin nyo na lang na andun na pagkalaki-laking source ng kuryente sa nuclear power plant. Pagka dumating ang time na i-eject mo na sila dyan, tatanggalin mo na sila dyan. Ano na lang ang pwede nilang gawin doon sa mga nuclear power plant na yun? Nakatulad ng ginawa nila doon sa Mount Pinatubo. Di po ba? mm. O, lumubog ang kaparaanan na yon, lumubog ang halos buong hanggang Pangasinan nga yun eh. Lumubog ang mga kabayan to. Yung mga humahataw-hataw sa likod, yung mga pagkakalaki ng mga simbahan doon na talagang balot na balot sa idolatry yung lugar na yun. Ayun, lumubog sa buhangin. Hindi sa tubig sa buhangin. Oh. Paano kaya ito? Sa lugar na naman nila yan. Sa Kaya nga lugar na eh. naman nila. Yun ang Kasi nga, nakakatakot talaga dyan. kinasusuklaman ng alahayam ang kanilang mga Mm. ginagawa. Dahil nasa kanila ang ano, kumbaga Mm. pinakasentro ng idolatry. Mm. Tapos Kumbaga, sis ang sabi nasa ng kanila yung, mensahero ito, nasa kanila yung mga ano, yung mga practices ng ano, ng ako malala Babylonian. dyan. Oo, Ako lahat malala nasa dyan. kanila. Hanggang dito sa Maynila, dito. Oo. Yung mga posisyon dito. Mm. Ito pa yung sinabi ng mensahero. Yung dila mo nagsusugat, yung bibig mo, yung skin mo parang Yung ano nag-aagnas. yan, yung sumpa ng ano, ng salot na Mm. hindi pa dumaan daw sa ano, sa buong kasaysayan ng mundo. Ayun na nga sis eh. Hmm. Ayun na nga sis eh. Saan ba yun? Siyempre, sa ng nuclear explosion ng nuclear power plant yung Hmm. mga ganong mga ganong resulta eh. Mantakin mo, mauubos sila lahat doon. Hanggang saan kakalat yan? Mm. Kaya tamang-tama itong sinabi dito ng ano ng na ni Yahawa.
Kahit sina Moses at Samuel ay tumayo pa sa harap ko, hindi ko pa rin kaaawaan silang mga mananamba sa idolo. Paalisin mo sila sa aking harapan. So Ito nga wala yung talaga. nakakatakot. Ito Ito yung ang nakakatakot sa ito buhay yung pala. final na sinabi ng Mm. ng Alahayam eh. Ito yung babala niya Mm. na talagang kinasusuklaman niya ang idolatry. Wag naman na kasi kung ganun mangyayari, matutupok eh. Baka walang matira eh. Baka walang matira. Yun ang ikinatatakot ko. Kaya yun ang ipinapanalangin ko sa Alaim na kapag ka talagang sa galit niya at talagang pumasok yan dito, yung pangako niya sa atin na iingatan niya tayo, yun na lang nilalapit ko. Kasi wala eh, kung talagang sakdulan sa kanya ang hanggang ngayon hindi pa nagigising, dumating na yung mensahero niya at lahat-lahat na may aral na ng Torah ito gabi-gabi na ipinapakalat na kung ano ang nasa kasulatan, kung ano ang mga sinasabi ng ating dakilang alahayam. Pero wala pa rin eh. Pero sige lang, magpatuloy lang tayo kasi hindi naman natin alam ang Oo kaparahanan naman ng bro, ating. kasi isipin mo na lang. Halimbawa, lahat tayo natatakot kasi alam natin ang epekto ng mangyayari. Para tayong si Jeremiah. Alam natin na mangyayari ang lahat ng mga sinabi ng alahayam dito. At siya ay nananangis sa kanyang kalooban, nananangis siya para dito sa mangyayari. Ganon din tayo ang nararamdaman natin. Kumbaga, lahat naman tayo natatakot na ito ay na kapag ito ay nangyari, maaaring walang matira, walang ano. Pero anong Hmm. magagawa natin? Saan man tayo, saan man natin dadalhin ang sarili natin para iligtas? Kumbaga, Ini, pumunta man tayo sa kailaliman ng lupa, naroon ang alahayam. Pumunta man tayo ang sa itaas, naroon pa rin siya. Saan man tayo naroon, alam ng alahayam kung nasan tayo. So, ang pagtitiwala na lang natin sa Alayam na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kasi sinabi niya nga dito, ang itinalaga para sa kamatayan ay sa kamatayan, ang para sa tabak ay sa tabak, ang hmm. para sa tagutom ay sa tagutom, at ang para sa pagkabihag ay sa pagkabihag. So, lahat yan ay mangyayari dahil nakatalaga na sa mga tao na umayaw doon sa mga babala ng mga propeta. At Hmm. lalo pa na hindi nila pinansin ang mensahe ng mensahero na dumating na sa kapanahunan natin ngayon para bigyan tayo ng babala, pero binaliwala nila ito. So ano nga talaga ang kanilang ang kahihinat na nila? Ay di mangyayari sa kanila ang lahat ng mga sumpa na na ginawa ng mga mga propeta. Kung sa, Sinabi ng mga propeta galing sa Alayam. kung sa bagay sis, hindi tinupok niya man ng Sodom and Gomorrah pero niligtas niya naman sila Lot Hmm, eh. yes. Yun na lang din ang iniisip ko sis eh, Ganun talaga bro. yung Dahil saan man yun na tayo lang iniisip magtago, ko. wala Kung tayong lugar talagang na pwedeng pagtataguan na hindi tayo apektado. mm, Kundi yun na lang ipanalangin talaga na lang natin sa Alahayam na kahabagan niya tayo. Dahil, yung di ba, senaryo na lang na yun ang di iniisip ba, ko. kaya nga, sabi naman, Yung, di ba, nung nakipag-negotiate oo. si Abraham, Pag na eh, si paano kung Abraham. may 10? Mm, Hindi ko pa rin gugunawin kung may mm, 10. Eh, paano kung wala ng 10? kaya nga. Alam ng alahayam na walang 10 dahil ilan lang sila, 4 lang sila. Mm, Oh, kaya mm, pinuntahan na lang yung 4 na yun, inalis niya lang yung 4 na yun para, dadamputin niya. oh, wala nang matitira doon sa mga suwail. Yan na lang ang natitirang Oh, inspirasyon para sa yun na ating lang mga ang kapatid. natitirang Yun na lang. inspirasyon natin. Yun na nga lang sis talaga ang ko yung sinasandigan ko, yung Hmm. na yan, yung senaryo na nangyari na yan, yung Oo, kay Abraham at na saka yun na kumbaga lang talaga. dati hindi Pero natin Saka yung Salmo pero naka take na-appreciate 91. yan. note,
Take note, di ba tinanong pa ng mga anghel, may mga kamag-anak pa ba kayo dito sa syudad? Kasi Yes. wala na sila mga... Ibig Oo. sabihin, tinatanong, basta kailangan may maisama mo sa loob ng Dapat may maisama ka. Pero ang sabi niya naman, lahat ng nasa loob ng tahanan mo, alang-alang sa iyo ay isasama ko, ililigtas ko. Kaya lang, walang sumama, Oh. walang Eh, naniwala, no? Kaso lang, kaso walang wala. naniwala kahit nasa loob na ng tahanan niya ay wala pa ring naniwala. So ito ang pinaka masakit na mangyayari sa mga pamilya natin na marami ng babala ang dumating sa mga propeta at yung pinakahuling babala ng mensahero na kanyang isinugo ay hindi pa Mm. rin nila pinaniwalaan. Yan yung huling babala niya, ito eh. Yung pinag-uusapan Oo, natin. ang huling Ito yung babala, huling, ito ang yung huling huling babala babala sa niya. atin, Oo. bago pa mangyari ang lahat ng mga nakasulat na ng mga propeta, ay yung babala ng mensahero. Ano ang kaparaanan? Ano ang pag-asa natin? Ang una-una na pag-asa natin, kilalanin ang banal na pangalan. Di ba? At ang pangalawa, ibalik ang mga kautusan. Sundin ito at lakaran ang katuwiran. So, yun ang pinakamabigat na babala sa atin. Na kapag Umalis sa hindi natin yan idolatry. nagawa, Mm. no choice tayo. Dalawa lang yun. Kaya nga, Tumalima o you sumuway. come out of her, my people, sabi nga. Yes, oo. Lumabas ka doon sa mga sa katuruan ng Babylonia. Tapos Dahil meron pang sila ay narinig, tumatawag sa pangalan na Huwad, na kumbaga kinagis na natin ang pangalan na yon, sinamba natin, pinaniwalaan natin sa mahabang panahon. Ngunit mali pala yon. Hindi pala yon ang tunay na pangalan na dapat nating tawagin. Kaya napakahalaga din nung sinabi nga doon sa Hebrews 4:12 ba yon? Sis Pearl, na walang ibang pangalan sa silong ng langit, na Oxford 12. Oh. Acts ba yon or Ah, Hebrew? Acts. Oxford 12. Okay, sa Acts na walang ibang pangalan. So, ibig sabihin, napakahalaga ng pangalan. So, yun ang unang-una na ituro sa atin ang banal na pangalan na kung sino ang ating tatawagin. Kasi Sino ako ang ating paglilingkuran? Sino ang ating naiintindihan ko eh. sasamahin? Mga kapatid, naiintindihan ko Oh. yung galit kasi ng King Yahweh siya eh, ng Yahweh Dasan eh. Kasi mana niya tayo, mataki mo yung mana niya, eh lugmok sa idolatry at hindi siya kinikilala. Di ba? Correct. Oo. Yan Napakasakit. ang yan Napakasakit. ang Kung pinakamasakit. tayo, di ba, tayo lumagay sa kanya, hindi ba? Hindi ba tayo Mm. masasaktan nun? Eh yung, Sobra. di ba, nung kabataan nga lang natin, pag may crush nga tayo, hindi lang tayo pinapansin, di ba, masakit na. Oh. Yan pa kaya namana niya. Namana niya tayo at nakikita niya minuminuto, segundo natutulog, nagigising, gumagawa sa Tapos, umaga. tapos Oh, hindi siya sa kinikilala, idolatry no? lang. Oh, sa idolatry lang. Oo. Nakapokus ang entire ng buhay nila. Ano, Kaya nagtatrabaho nga, sila kasi idolatry pa rin. kaya Hmm. nga sinabi ng mensahe ay ng ni King Hawashai, hanggang kailan ako mananatili sa inyo? Ito lang naman ang nais kong ipakilala sa inyo. Kilalanin niyo ang Ama at kilalanin niyo din ang mga kautusan, 'di ba? Dahil naparito siya upang tuparin ang mga kautusan at hindi suwayin ito. Saka may So, sinabi siya dyan, sis, oh, so napagod simple na lang daw naman siya. ang nais ng ni King Yahweh nung siya ay pumarito. Ipakilala Kasabayan yung dyan, sis, kanyang yung, ama at oh, patuloy na tuparin ang mga kautusan. Ituwid yung mga maling katuruan na itinuro ng mga Romano, mga Pariseo. Kumbaga ipinatupad niya yung yung ang tawag doon,
IRR ba yun sa batas? RA. Oo. Yung, yung mga kaparaanan kung paano tuparin ang batas ng alahayam. Siya yung nagturo. Kumbaga, ang nagbigay ng batas ay si Yahweh na Ama. At yung nagpapatupad, yung nagdala naman ng ng mga rules and regulations sa pagpapatupad ay si King Yahushai, si Yahweh na anak. Hmm. Siya ngayon ang pag nito, nagmo-monitor kung tumutupad ka o hindi. Meron diyang salita siya dyan na napagod na siya dito sa chapter na to. Hmm. Oh, nandito yan. Ang first Meron po siya implementor sinabi. niya si Moses. Ah. Ang sabi niya, kung ang lalabas sa ibibig ay mahalaga at hindi walang kabuluhan, magiging mensahero kita. Pero hayaan sila ang lumapit sa iyo, ngunit huwag Mm. kang sumunod sa kanila. So ikaw ang pader, ikaw ang magiging sandigan, hindi ikaw ang susunod. Kumbaga, hindi ka, Hindi ikaw yung lalapit pader. sa kanila. Ikaw ang Sila ang magiging lalapit pader sa iyo. na oo, yung foundation. Oo. Kasi Kaya kayong magiging tatlong itlog, hindi kami huwaran. lalapit sa inyo. Huwaran. Oo. Ikaw magiging huwaran. Kumbaga, ikaw ang pader na sasandalan. Oo. Hindi ikaw may sway ng kung anong uso, kung ano ang tingin na mabuti sa mga tao. Dapat may paninindigan ka sa tipan. Alam mo, tama at mali. Kasi madali ka may sway pag hindi parang ganito, parang ganito, di ba? Pag, kaya kailangan na pag-aralan natin masusi kung ano ang nasusulat para hindi tayo madaling masway. Diba? O gagawin kitang pader sa mga tao, pader na tanso. Matibay sa harap ng bayan ito. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay, sapagkat ako ay kasama mo upang protektahan at iligtas ka. At besides, kailangan alam mo ang nasusulat, alam mo yung tipan, para hindi ka nila kasi marami at marami ang lalaban at babangga. Pero bilang pader na sinasamahan ng alahayam, kailangan maging matatag tayo. Yung emosyon na takot wala yun, di ba? Fear na eh. Walang yung tanggalin sa bokabularyo ang salitang takot. Wala tayong dapat ikatakot. Lahat yan ay Ang takot, nasusulat. oo, sabi nga, ang takot daw ay hindi yan nagmumula sa alahayam. That aside Kundi, of yung lack of takot faith, na pinanghihina tayo ay mula yan sa kaaway. ina-absorb nila yung energy ng fear. Mm. Na-absorb ng kalaban yan. Lumalakas sila habang ikaw ay nanghihina. So, ang pag sinabing kaya nga 365 na fear not ang mababasa mo sa Torah. Nabilang mo na ba yun? Parang hindi. Kaya magtiwala talaga tayo. Oo, yung pananalig mo. Hindi ka dapat natatakot. Kung anong nangyayari sa kapaligiran, yun ay kaparaanan para matupad yung paglilinis, paghuhusga ng alahayam sa mga nagkasala. Yan. Kung collateral damage man tayo, pero wala naman tayong ibang pupunta kundi yung physical body natin na di ba, ay mawawala din. Pero yung takot naman Unless na niloob sinabi niya. kasi, yung takot naman kasi na sinasabi ko, para sa kanila kasi yung takot na yun eh. Yun yung takot na, alam mo yun, natatakot ako na Dalawa may naman. galit na namaabuso na naman tayo, nasira na tayo dati. Mm-mm. Hanggang kailan tayo Hindi naman. mawawasak? Parang trap din yun sa Hindi kanila. naman. Di Yun ba't ano ko eh. mayroong divine fear? Na yung takot na hindi pa negative, yung takot na Hindi, pa-positive. yung takot Alahayam naman, lang yun. yung Sa takot sa alahayam sis na tinatawag ay reverence. reference. Yeah. Oo. Yun ang sinasabi. Oo. Pero iba yung Sa kanya fear. lang. Yung fear of the future, yun ang Mm. yun ang, Anxieties. oo. Na kailangan ma-exercise doon ang pananalig.
Yes, yung pananalig natin. Kasi iba Yes yung po, fear tama of the po. Alahayam. Ang ano Mm, doon ay reverence Friends, of the yes. Alahayam. okay. Ang napaka ano, kung lagi nating iisipin ang fear of the future, 'di ba? Ipagkatiwala na lang natin sa Alahayam dahil wala naman tayong magagawa. Na Oo, mais hindi man yung, natin kayang paputiin daw ang buhok natin, hindi naman natin kayang bilangin ang buhok natin. So, lahat Yada. yeah. 'yan na yung mga lahat ng mahirap na, kumbaga, lahat ng imposible para sa atin ay pagkatiwala natin sa alayam. Ang gawin lang natin kung anong posible. Do our part and let the alahayam do his part. Sa bagay, Verse di ba, sabi niya 21, naman, diba? Hmm. sabi niya naman, ang sinong tatawag sa kanya, pakikinggan niya, takluluhan niya. Tama. Hmm. Yun na nga lang sis mga pinanghahawakan ko. Tsaka yung Mm. senaryo nga nung ano, nung nakipagkape sila, nakipagkape, kumain, nagpahinga sila doon sa ano ni Abraham. Yun na lang talaga ang nagpapalakas ng Mm. inaano ko na lang na kamay ng alahayam yung kung ano't ano Yes. man. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat siya na Sabi yun nga eh. niya, sabi nga niya sa 21, ililigtas kita mula sa kamay ng masasama at palalayain kita mula sa mga mararahas. Yada. Yan ang ating panghawakan. Ano man ang dumating na mga salot o sakuna, lagi nating panghawakan ang pangako ng alahayam na ililigtas kita mula sa kamay ng masasama. Palalayain kita mula sa mga mararahas. Sabi nga, hindi kita iiwan ni pababayaan. So, Yada. nasa atin ang ano, nasa atin Yun yung ang mga, yun yung mga nagpapalakas sa atin. Oo. dahil kumbaga tayo ay kumilala na sa kanyang banal na pangalan, sa kanya tayo naglilingkod, sa kanya tayo nananalangin, nagtitiwala. So, saklaw tayo ng kanyang mga pangako. Kaya yun na lang ang ating panghawakan. Kasi ang daming nagkiklaim na pinanghahawakan nila yung mga pangako. Pero anong kulang? Iba ang kanilang tinatawag. At natatakot sila. So kung Oo. pinangahawakan nila yung pangako, bakit sila natatakot? Hmm. As if naman may magagawa tayo, di ba? Kaya mo bang pigilin ang sakuna? Oo nga. Oo Oo nga, nga. yun Kaya yung mo bang narinig. pigilin ang salot? Oo. Oh, saan ka man magtago, mararating ka pa rin nila. Kaya sabi, Pero ang daming natatakot. Naku, huwag kang gumamit ng mga, ano, mga 5G na ano na yan, mga cellphone na yan, mga smartphone na yan. Huwag mo lang gagamitin yan, matitrace ka talaga. Naging Oh, prepared lang tayo. Yung ating energy kasi fear, di preparation ang ano hmm. natin, pag-ukulan natin ng pansin. Pero si So, Diba? kung hindi Elijah, naman ha? natin gagamitin ang mga ano na to, mga gadgets na ito, paano naman natin malalaman kung ano na ang tama, nangyayari tama nga po. sa Yan nga Yes. po mundo? yung pinakamalaking punto. Oh. Oh. Pero Di si ba? Paano tayo Elijah, magpahayag? Oo. ah, si Elijah, di ba? Hindi niya pinabayaan eh. Oo nga po. Kahit na nag-iisa na Tubo lang si natin. Elijah. Bahag lang ang ano, tapos kubo lang, o sa ilalim ng puno. Abi, buhay naman, di ba? Mga bitawang Kahit mga ano. kahit nga yung ano yung uwak ginamit niya para pakainin si Mhm. Elijah. Oo. Lahat ng kanyang mga Oh. nilikha, yung kanyang mga nilalang, maaaring gamitin ng alayam yan para abutin ka. Dahil Ibig sabihin pa, hindi daw maiksi ang kamay, di ba? Hindi maiksi ang kanyang kamay para abutin ka. Gagawin niya yan doon sa mga tapat sa Sa kanya. mga tapat na sumusunod sa kanya. Mm. Tayo, inaamin man natin, hindi man natin masunod ng, kumbaga, ano to, Completely. faithfully and ano to, carefully. Kung, Hindi man natin carefully nasusunod. Ngunit kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng alahayam,
magagawa naman natin yan dahil nasa puso at isip na natin yan, nasa diwa na natin, di ba? Hindi mahirap ang sumunod sa alahayam. Careful naman sis kasi pag nagkakamali naman tayo, agad-agad din tayong humingi ng kapatawaran. Kasi yun ang bilin sa atin ng mensahero, ng sultan. Pag Mm. nagkasala ka, dapat agad-agad mo. Ang Oo, kulang lang hindi mo naman kasi sa nagtatapos. atin yung mga paghahandog, di ba? Opo. Mm. So yun ang Kaya nga, ating, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng alayam na makapag-participate tayo sa mm. tamang kaparaanan, sa, mangyayari sa naman yun. kanyang yung sa kanyang kalooban, kung saan niya gustong parangalan ang kanyang Oo. pangalan. Oo. Kung hindi naman talaga doon, pinilit natin noong nakaraan. Wala. Hmm. Na, napag, Oo nga. para tayong napagalitan doon eh. Para Hmm. tayong, parang sinabi niya sa akin, kukulit nyo kasi, parang gano'n. Yun, pag naalala ko yun eh, parang gano'n. Oo. Okay. Sige, tuloy natin. Sis Maria. Mahina po ba? Ah, Tama lang. medyo, pero naririnig na kita. Kabanata 25. Araw ng Kapahamakan. Muling dumating sa akin ang utos ni Yahawa na nagsabi, huwag kang mag-aasawa o magkakaroon ng mga anak na lalaki o babae sa maruming lupaing ito, sapagkat ang mga anak na ipanganganak dito, pati ang kanilang mga magulang, ay mamamatay sa matitinding salot. Hindi sila pagluluksaan o ililibing. Sila ay magiging gaya ng dumi na nakakalat sa lupa. Mamamatay sila sa tabak at gutom, at ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon at mababangis na hayop. Huwag kang papasok sa bahay ng mga nagluluksa. Huwag kang makikidalamhati ni makikiramay, sapagkat inalis ko na ang aking pagpapala, aking pag-ibig at aking awa sa bayang ito. Mamamatay ang kapwa mataas at mababa sa lupaing ito. Hindi sila ililibing ni pagluluksaan, at walang maghihiwa ng sariling laman sa pagdadalamhati o mag-aahit ng ulo para sa patay. Wala ring mag-aalok ng pagkain o inumin upang aliwin ang mga nagluluksa, kahit pa para sa ama o ina. At wala ng bahay na may kasayahan na pwede kang pumasok at umupo upang makikain o makiinom. Sa inyong panahon, wawakasan ko ang tunog ng kasayahan at kagalakan ni ang tinig ng nobyo at nobya sa lupaing ito. Kapag sinabi mo ang mga bagay na ito sa mga tao at sila ay magtanong, bakit ipinataw ni Yahawa ang ganitong matinding kapahamakan sa amin? Anong kasamaan ang aming ginawa? Anong kasalanan ang aming ginawa laban kay Yahawa na aming alahayam? Sabihin mo sa kanila, dahil iniwan ako na inyong mga ninuno at sumamba sila sa mga idolo. Tinalikuran nila ang aking tipan at hindi sinunod ang aking mga batas. Ngunit ang inyong henerasyon o panahon ay higit pang masama kaysa sa inyong mga ninuno. Tignan, bawat isa sa kanila ay sumusunod sa matigas at masamang hilig ng kanyang puso, sa halip na sumunod sa akin. Kaya itatapon ko sila sa isang lupaing hindi ninyo kilala, ninang inyong mga ninuno. Doon maaari silang sumamba sa kanilang mga idolo.
araw at gabi, sapagkat hindi ko na sila sasamahan. Ngunit darating ang mga araw na hindi na sasabihin, kasing tiyak nang si Yahweh ay umiiral, na siyang naglabas sa mga Israelita mula sa lupain ng Egypt. Kundi sasabihin, kasing tiyak nang si Yahweh ay umiiral, na siyang naglabas sa mga Israelita mula sa lupain ng Hilaga at sa lahat ng bansang pinagtapunan sa kanila. Ibabalik ko sila sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Ngunit sa ngayon, magsusugo ako ng maraming manggagawa upang sila ay anihin. Pagkatapos ay magsusugo ako ng maraming mga ngaso upang hanapin sila sa bawat bundok, burol, at bitak ng bato. Nakikita ko ang lahat ng kanilang landas. Wala silang maitatago sa akin. Ni ang kanilang kasamaan ay hindi lingid sa aking mga mata. Pagbabayarin ko sila ng doble ayon sa kanilang mga kasamaan, sapagkat binaboy nila ang aking lupain sa pamamagitan ng kanilang mga kasuklam-suklam na mga idolo. Sumagot si Jeremiah, Yahweh, ikaw ang aking lakas at muog, ang aking kanlungan sa panahon ng kagipitan. Sa iyo lalapit ang mga bansa mula sa dulo ng lupa at magsasabi, walang saysay ang mga Diyos na minana ng aming mga ninuno. Wala silang naitulong. Gumagawa ba ang tao ng sarili nilang idolo? Oo, ngunit hindi sila tulad ng makapangyarihang Alahayam. Kaya ituturo ko sa kanila ang aking kapangyarihan at lakas. Sa huli, malalaman nila na ang aking pangalan ay Yahweh. Sabi ng Alahayam, Yada. 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 Meron na namang revelasyon. Ano yun, bro? Yung ano, yung tawag nito, yung pakikiramay. Kulang nga yan eh. Kasi sa English, wag kang, anong version? Huwag kang papasok sa bahay ng mga nagluluksa. Huwag kang makikidalamhating magkiramay sapagkat, huwag kang, the verse 5, yung di pagkain, huwag kang papasok sa bahay. Balikan ko yung English. Do not enter a house where there is a funeral meal. May pagkain para sa patay. Huwag ka papasok sa bahay ng mga nagluluksa at may pagkain sa patay. At handa ng patay at may handa ng patay at may handa para sa patay. Pagkain Ito. na May inihanda Na hindi At may- paninda sa 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 May lamay. pagkain na inihanda at may patay. pagkain na Inihanda Patay para sa ba o patay. para sa patay. patay May ba o lamay? funeral meal. Sa bagay, patay. Meron din ganun. Nagluluksa at may Sa- pagkain na Sa inihanda mga para naglalamay sa ba? patay. Oo. Oo, sa mga Inihanda Funeral ang naglalamay. pagkain para sa meal. mga naglalamay. Kasi kung sa patay, iba yun eh. Sa naglalamay. Ang pagkain na Funeral. inihahandog para sa patay, doon na yun sa patio. Inihanda Sa para libingan. sa naglalamay. Naglalamay. Sa naglalamay. Paano Minsan pala kung kamag-anak mo ang namatay, hindi ka kakain? Hindi sis eh. Utos eh. Kasi nga, nasa idolatry Siguro sila sa kusina ka. Kaya dapat talaga funeral parlor, hindi sa loob ng bahay. No? Kaya nga, Dapat talaga, paano kung nasa loob ng bahay mo nakaburol? yun lang. So, Dapat hindi ka pala talaga ilalayo. hindi ka Okay, nakakain.
Siguro hindi ang kusina naman hindi naman sa loob ng ano ng kung saan yung kung sa salas man yung burol. Siguro naman medyo ano may wall in na Hindi, kasi pagitan. Kasi kagaya ng ano, nung namatay yung brother ko, nasa kwarto yung Mm. patay, pero nandun kami sa Mm. labas sa tulda. At doon kami kumakain sa tulda. pwede yun sis. Hiwalay Oh, siya. Hmm. Pero nasa ano labas ba? kami labas ng bahay, pero nasa tulda. Oo. Oh, so Pero doon pag kami pa, Open kumakain. air. May Ano, open air, may free Oo, air in open air. between. Oo. ito yung mga masisikip na daan ng ano, ng kagustuhan ng alahayam. Kasi Hmm. imaginein mo Mga na hard lang, meat. halimbawa, Ito may talaga patay yung na mga daga hard meat. dyan, patay Mm. na daga dyan sa ano, tapos ano, syempre ano mo yun, yung hangin Dami. nun, di ba, maamoy mo. Ang Mm. kaibahan lang, although meron siyang, ang ating mga namatay na, ano, meron siyang, ang tawag dito, Sinasaksak. embalsa Mm. mo, hindi mo maamoy, pero yung essence niya nandun. Yun ang Mm. iniiwasan. Kaya ano, ni pumasok ka nga sa bahay na may patay, Pero, di ba? Defile ka na. pero Yun sis, ang, yung hindi yung essence patay ng ang ano mundo. dito eh. Hindi patay ang pinag-uusapan dito sis eh. Na Kasi may may patay. pagkain eh. Nahawa Oo din nga yun, sis. defiled na rin. Hindi. Hindi na, Ano ang ang tinutumbok pinag-uusap? dito, ang tinutumbok dito hindi yung patay. Di ba sabi niya nga, Oo. Yung hindi panahon na na, yun, wala huwag na, kang papasok. Oo. hindi niya inaalaw na maglamay, hindi niya dahil tinanggal niya na. Inalis niya na ang ano sa kanila. Inalis niya Ultimo na ang sarili pag-aatsawa at niya sa kanila. panganganak, pinawal sa kanya kasi nga madumi yung lupain, defiled. Oh, defiled yung Parang lupain. Pero nilisan Kasi niya siya, na ang eh. ano, ang baka pinakakonteksto nito, yung magkakaroon mga pa Mm. ng, mga pinarusahan niya dahil sa pagsamba sa idolo. So, Mm. wag mo na silang kaaawaan, wag mo nang Yes. Wala hindi kasi na, mo inalis na pwedeng iniiwas ng niya, alahayam ang makisama salot. sa kanyang ano kanila. doon, presensya. Mm. Iniiwas Dahil siya sa inalis niya na. salot. Kasi baka ano, nandun yung mga patay na yan, yung diyan ang magdadala ng salot. Yung Yung ba essence yun? ng mga dead bodies. Yung ba yun? Ang ibig sabihin nun? Mga Sis Dahlia, yung defilement. ba ibig sabihin nun? Kasi lahat ng ano, tingnan mo, lahat ng sinasabi sa Torah, ngayon lang nadi-discover na may scientific basis. Yung Akala mo scientific fantasy lang basis. yun, gano'n. May scientific basis. Kaya nga Hindi, tingnan mo, hindi sis. bawal ang wag pumasok sa, pumasok. Wag pumasok sa oo, bahay na, di ba? may patay. Di ba? Tapos, Why? Hindi sis, May hindi. essence yun wag eh. makidalamhati, wag makiramay. Yun. Wag Oo. Ayun. makidalamhati kasi hindi niya inaalaw sila na magluksa. Dahil nga, dahil nga dun sa paglabag nila, dun sa idolatry, parang tinanggalan niya sila ng karapatan na magluksa, magdiwang. O kaya nga, Oo. bawal kang makihalubilo sa pagdiriwang nila. Kung magdidiwang ka man, yung kadiwa mo Oo. kaya nga diwang. Oo, O sa parang kadiwa mo, parang double di meaning. ba? Parang nangyari kay Oo. Aaron, nung namatay yung dalawa niyang anak, huwag kang iiyak o huwag kang papakita nagluluksa ka. Di Di ba? dahil sa ano to Kasi yung ano may yun eh, virus, parang wala, hindi yun. nakatingin sa iyo ang taong bayan eh. Di Ibig ba? sabihin, ano, hindi righteous yung ginawa ng alahayam Mm. sa pagpatay. So, Spiritual kailangan, yung ano, ano. oo, spiritual yun, no? So, may double Spiritual meaning lang ano dito. niya, ibig niya sabihin dito. Oo. Parang tinanggalan Oo. sila ng right. Bali, both symbolic and spiritual Oo. Mm. ang ibig sabihin nito. Literal and Oo, spiritual. literal. Pwede, ito, literal din. Dahil, di ba sinabihan din naman tayo ng mensahero na huwag kayong dadalo sa mga patay, lalo na kung hindi ninyo kamag-anak. May kumain, no? Ni kumain sa patay. May pumasok sa ano, di ba? Kasi ang allowed lang tayo, immediate family, ah, Pwede pala. oo, Pwede immediate pala family at saka pagkamag-anak. yung parents natin. Pero kung ikaw ay
priest, hindi ka po pwedeng dumalo Pero kahit sis, na, yung kasi panahon na yun, meron silang oo, tent of meeting, meron silang may halaran, tent of meron meeting silang sila. So tent. sa atin naman, So, pero tayo, wala allowed lang naman. kasi tayo sa ating kamag-anak. Immediate family Parang nga eh. ni-restrict. Hindi, pwede Mm. naman sis, pero di ba kaya nga meron tayong Oo. water Pero mayroon cleansing, may naman tayong cleansing tayo, cleansing. At meron mayroon tayong tayong 7 days na defilement. Saka kung pwedeng sa labas ka lang, ako, Philip, hindi na ako lumalapit sa siyempre, Oo. magkirami ka, sa labas agad ako. Mm. Parang gano'n. Then, siyempre, maliligo ka, papalit ka ng damit, May tanong yan, ako. May tanong po ako. Di ba, na. kunyari, isang kaibigan, di namatay. Sinabi sa'yo na, oh, namatay na si ganito. Siyempre, may number, may communication kaya nagulat ka. Eh, paano binati mo siya ng condolences? Ano ba yun? Wala namang Bawal problema din. wala namang problema Makiramay yun ka sa doon. kanilang loss, Oo, sa kanilang makikiramay ka sa kanila. Kasi sabi Pero, niya dito, huwag ka ano, makiramay. Huwag ka, ni yung makiramay. hindi, pupunta. Sabi. Kasi, bro, yung pupunta ka hindi. physical. Okay. Hindi, alalahanin Okay. niyo yung panahon na to. Yung panahon kasi nito, wala pong mga salot nga ang gagamitin ng alahayam. So, pag salot na, ibig sabihin nakakahawa. Kasi parang wina-warningan niya si Jeremiah, huwag ka nga, mag-asawa nga, bawal kasi nga, madumi Hmm. yung lupain. May maraming sakit o salot na hindi pa na-discover. Wala pang, na panahon na yun, science, what. So, huwag kang pupunta sa mga practical ang hindi lang spiritual, practical ang bili ng alahayam. Huwag yung masyado laging spiritual. Merong Dito mga sis, scientific sis, basis. dito Kasama sis, na spiritual, specific siya pero rito eh. Specific siya oo, rito. Dahil sabi niya, di ba? Dahil, mamatay sa matitinding oh, salot. Tinan mo, verse oh, 2. dahil Matitinding tinalikuran siya. salot. Oh, oh. Oo, kasama yung konsekwensyo ng pagtalikod. Yung mga salot na yan. Isipin, mayroong virus, may viral o may kung ano man yan. So, lalong wag siyang pupunta. Understood naman yung may virus na sis eh. Sa bagay, sa mga nakikinig, understood talaga yun yung virus. Pero Oo, iba yung kaya wag kang tinutumbok pupunta nito. sa lamay. Iba Hindi mo tinutumbok niya naman kasi alam, dito. iba yung Hmm. lamay na na namatay sa ordinaryo. Kasi kaya ito siguro bawat kanto may patay. Yun ay pinaiwas na siya. 'Di ba? Kasi may gagamitin siya. Hindi siya pwedeng mahawa or contract ng sakit. So, ibig sabihin Kasi pala ito yung practical, mga yung sis, mga practical reason din. ibig sabihin pala mga sis, parang tinatanggalan ng alahayam na sila ay magdiwang. Sila ay magluksa, sila ay magdiwang. Ganun ba yun? Dahil sa Mawawala ang pagtali, pagdiriwang kasi merong dahil sa meron pagyakap ng nila sa idolatry. Oh. oh. Hindi naman sila binawalan. Sinabi lang na mawawala ang pagdidiwang. Mawawala kasi lahat may patay. Di ba? Sinabi, mawawala ang mga Pero binagbawalan siya na wag, Kasi nga, di wag ba, mapat. sabi diyan, no, sapagkat ang mga anak na ipanganganak dito, pati ang kanilang mga magulang, ay mamamatay sa matitinding salot. Oh, Paano di kung ba? ang matinding salot na yan, lahat ng bahay ay may patay? Oo. Kanino ka pupunta para makiramay? Di ba? Practical din yung ng alahib sa kay Jeremiah. Oo. Parang nangyari nung Tapos, COVID, di ba? O, tingnan mo, hindi sila oh, pagluluksaan o ililibing, sila ay magiging gaya ng dumi na nakakalat sa Mm, lupa. So, ano nang ginawa mm, nila nung time ng example. COVID, nung yung mga lahat buong namamatay? pamilya, buong angkan siguro namatay. Siyempre, kahawa-hawa nga eh. So, wala na maglilibing kasi lahat, Hindi na nga pinaglalamayan ng patay noon, di oo, ba? wala na maglalamay Diretso kasi ng ubos na din. Patay na rin. kinikremate na nila or inililibing agad. Gaya nung nangyari sa Kung meron pa tiyahin ko maglilibing, sis. Kung meron na, pa maglilibing. E paano kung na wala na nga namatay sa maglilibing? namatay sa COVID. Namatay daw sa COVID yun. Pagkatapos, sa kasagsagan ng bagyo, isinilid lang siya doon sa body bag at diretso na. Dinala na kaagad sa, sa sementeryo ng gabi na yon. So, inilibing siya ng
pamilya niya na sila lang. Wala nang burol-burol, wala nang luksa-luksa. Basta inilibing na lang nila. Hindi rin makalapit yung pamilya niya, di Oo, ba? hindi din makalapit yung iba. Basta yung nagdala lang ng patay Kasi ang aware ano. sila. Aware sila na paano yung panahon Oo, nito na hindi nila aware, hindi sila aware na may sakit na ganito. So, siguro lahat ng angkan na nahawa at namatay, wala na talaga oo. maglilibing. Wala nang magluluksa. Kasi Oo. kung sila nga ay namatay sa matinding salot, sino pa ang magluluksa sa kanila kung lahat ng pamilya nila ay namatay na sa salot? Sino pa ang maglilibing sa kanila? Walang PPE pa nun, no? Wala pa Oo. PPE. Ano? Tingnan mo nga, verse 4, mamamatay sila sa tabak at gutom at ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon at mababangis na hayop. So wala na nga maglilibing sa kanila kasi lahat sila ay namatay na. Literal na nangyari sa kanila yan. Tapos sa babala pa, huwag kang papasok sa bahay ng mga nagluluksa at may pagkain na inihanda para sa patay. Huwag kang Sa makikidalamhati. naglalamay daw, hindi sa Oh, patay. Nihanda para sa naglalamay. okay. Yun nga naman kasi sa naglalamay kasi Mahawa yung ka niyan. oo, kasi mga buhay pa yan. Hindi yung Oo. patay ang paghahandaan mo. So ang babala na ito ay ano para kay Jeremiah. Oo, oo. Siya na lang kaya ang matitira? Siya ang ano di ba siya ang mensahero dyan? Hmm. So ang babala na ito ay para kay Jeremiah lang. Pwede natin ano sa ating present day, if ever, no? Oo, kasi kung ilalagay naman natin ang ating sarili Oo. bilang tagasunod ng alahayam, na nais ng alahayam na tayo ay mamuhay ng Mm-mm. makatuwiran at may kalinisan, ganun din ang sasabihin sa atin ng alahayam na Oo, oo. ganito rin ang instruction niya sa atin. Huwag daw magkakaanak at mag-aasawa sa lupain iyon. Sa lupain, oh. So maaaring ito din, yung sinasabi, huwag kang Oo. mag-aasawa at magkakaanak sa lupaing iyon. Ano naman ang ano nito, ang application Mga nito sa kanaanan panahon tao. natin? Eh di huwag kang makipag-asawa doon sa mga nasa labas ng covenant Oo. dahil sila ay namumuhay sa maruming ah, paniniwala at hindi sila sumusunod sa mga batas ng alahayam. Tingnan mo, so bakit daw, pag may nagtanong, bakit daw hinalaan? Sa verse 11, Hmm. dahil iniwan ako ng inyong mga ninuno at sumamba sila sa mga idolo. Tinalikuran nila ang aking tipan at hindi sinunod ang aking mga batas. So ito yung talagang ang kasalanan na minamana talaga ang no, Oo. idolatry. Yung mga ninuno na ang nagkasala, sila ay affected pa rin. Nag-iisang Hmm. kasalanan na na kahit ninuno mo ang gumawa, ikaw ay affected. Hanggang sa iyo ang sumpa. At yan din naman ang ang sinabi sa atin ng mensahero, 'di ba? Oo. Na itong mga na to, itong mga sinasabi ng mga propeta ay mga instruction para sa Mhm. atin. So, iisa lang din ang instruction na ito para sa atin ng mga tagasunod ng alahayam. Para din sa atin ito. Mm-mm. Opo. Mm. Pero tingnan mo, verse 12, ngunit ang inyong henerasyon ay higit pang masama kaysa sa inyong mga ninuno, aray. Nako, Tingnan, bawat isa kanila ay sumusunod sa Mabigat. matigas at stubborn, sa hmm, matigas na ulo at masamang hilig ng kanyang puso.
Totoo naman to Sa, sis eh. sa halip na Totoo sumunod naman sa eh. akin. Ako, Hmm. O, Totoo totoo naman kaya naman, ang sis tatawag kasi, ko totoo sila. naman. di ba sis, itype nyo nga lang sa Google eh, Ten Commandments. I-type nyo sa Oh, Google, lalabas yun eh. chap-chap eh. Oo. Di po Tapos ba? ano kaya yung mga ano, mga decent, alam mo kasi alam ng alahayam na ituturo nila yun sa kanilang mga anak. Kaya tingnan mo, ang mga ano ngayon natutunaw. Hindi na nagkakaanak, yung iba hirap na hirap na magbuntis kasi sa idolatry. Pupunta pa yun sa St. Jude, sa Saint, ano, mga para ano manghumingi ng ano, 'di ba, yung mga nubi-nubina. Ano ba Lalong yung hindi ano sis? ibinibigay. Yung ano ba yung mamamasyal ka pa sa ano? Yung Oo. iba't ibang simbahan ng Sasayaw tao sa ba? Eh, ubando. Hindi yung, oo. this is Pero alam mo, yung, ano tawag doon yung magbibisi-bisita, ayun, bisita, ano bisita Oh, nila. iglesia. bisita Oo. iglesia. Pero alam mo, ang ano, ang minsan, inaalaw ng aba, pero may ano, is either abnormal or bibigyan ng isang anak pero parang hindi magiging success, hindi productive. Parang Hmm. dahil sa awa siguro ng ano sa effort na ano ano pag minsan magpagbibigyan mo kaya lang minsan special child or hanggang doon na lang o hindi may kipag parang ano Pero lang dahil 'di ba sis, yung ano, yung kanilang mga awa ko eh. tinatawag, yung kanilang mga idolo na tinatawag, mga Diyos-Diyosan nila, eh nagbibigay din ng pagpapala. Oo, pero hindi yung ano na kalooban ng aba na Oo. yung the best. Sa Hindi yung the kalooban, best ang kumbaga, sa ibibigay niya. kalooban nila, binibigyan din. Oo, yung Para bibigyan ng Kapalit ipakita, pag-asawa pero di kamatayan. oo, nagkakaanak. Parang gano'n, para oo. ipakita na sila ay totoo na Oo. mga Diyos-Diyosan nila. Oo, pero tingnan mo, hindi yung pagkalooban kasi na nga parang ano eh, parang the best ang ibibigay sa'yo. Di ba? Hmm. Pag ganun, pagkalooban niya. Ay, yun lang na ano ko. Parang kasi ang tao talaga naghahanap ng ano, yung lagi may wants. Pag wala yung sa kanya, nag-aspire siya ng something na meron yung iba, eh siya ay wala. Ganon. So, kumbaga lagi may yearning, no? Walang contentment, di ba? So, na hindi naman yun ang kalooban ng aba, pero pinilit mo, ganyan. Siguro pagbibigyan ka, pero dahil aalaw niya yung ano, pero hindi yun ang best pala para sa'yo. Oo. Kumbaga parang mabigat ang ano, dating mo. So, Pero kaya tinitingnan natapon ko natin sa... ang paligid. Paano niyo po Oo. tinitingnan ang paligid? Tinitingnan niyo ba ang paligid na isang curse? O tinitingnan niyo yung paligid na paano? Kasi ako, pagka, ano, parang ganun ang dating sa akin. Kung medyo may mabigat, ang tingin ko kasi, kalooban niyo, siguro, ano, ang aba is teaching you a lesson, or, di ba, meron nga yung, bakit may nagtanong sa ano, di ba, may nagpaano siya ng bulag, nagpakita sa pag, ano siya, dahil mayroon pa siya gano'n, hindi, ano siya na bulag, isinilang na bulag. Bakit? Para maging tanda, to be assigned to others. Para maging ano, yung buhay niya, dahil pinanganak siyang bulag, tapos inano ng ano ng Messiah, binuksan ng mata, may nagtanong bakit daw ano, bakit siya ano, may kasalanan daw yung magulang niya. Hindi, para maging tanda. So hindi mo alam mga kaparaanan ng aba, bakit ka ano, isinila na ganyan. May mga ano, yung mga reason ng aba na hindi na natin ano, pero lahat ng bagay, walang bagay na nagaganap o nangyari na hindi niya niloob. So yung sinasabi niyo kanina, hindi na ako nag-batting. Sabi niyo yung sa previous ano, bakit ang sabi ni Sis Dalia, kung pinili ka niya, ilalayo ka niya sa tukso. Halimbawa, para kami anak na ay yung anak mo pupunta sa isang ano sa isang apoy o kandilang ano, haharangan mo siya. Haharangan mo yung kanyang dadaanan o ng silya. Ngayon,
yung ano, yung bata ipupunta sa ano, tapos merong bato pala na kakatisin niya. Hahawiin mo yung tisod. Parang ganon. Iaano ka niya sa lugar na safe ka. Although yung iba ay natitisod sa pagpunta doon. Pero yung piniling ano, anak mo, ay tatanggalin mo yung mga sagabal. Tapos haharangan mo yung mga makakasama. Ganon mag-alaga ang aba sa kanyang mga pinili. Although ang buong mundo ay nagugutom niya, pero guide mo siya sa isang, nauuhaw, guide mo siya sa isang hidden spring, ganon. Parang yung Ganon nangyari kay ano, 'di ba? oo, Yung nangyari noong kay Balaam na nakapagsalita yung kanyang donkey. oo. So, ganun ang, Saka yung ang ano, ginagawa ng alayam. ang ginawa niya kay Moses, bakit nautal si Moses? Kasi, Oo. that is result nung kapag ano ng buhay niya, yung pagliligtas sa buhay niya. Hmm. Kasi, supposed to be, ipapapatay na si Moses. Kaya lang, inano yun, di ba pinapili siya ng ano, ng coal, burning coal o yung onyx stone. Mas maliwanag yung burning coal. So kukunin niya yung yung ano, 'di ba, yung onyx stone. Kaya lang pinaano sa kanya yung burning coal. Although may consequence nga na ano yung kanya pagsasalita. So sabi mo ano yun, curse yun? No, that is sinasabi ng blessing in disguise. Kaparaanan ng Yan, alayam. oo. Minsan nga, bakit may mga bagay ako na bakit ang ano, ayaw ibigay sa akin kahit anong sikap ko? Yung pala, kaparaanan niya, dahil inilalayo ka niya sa mas anong kapahamakan. Mas so alam niyo yun na yung na-i-share ko sa inyo ng ano na isa kong, di ba, na stroke. Pero lagi ko iniisip na yun ay, warning. Inaano ko yun na warning, hindi siya tuluyan. So, nagpapasalamat pa rin ako. Don't see it as laging nagtitiwala ako na yun ay kaparaanan ng Ama. Hindi ko isipin na ano, kung may kaparusahan na yung consequence, siguro meron ako nagawa na na dati na hindi maganda or whatever, or meron siyang ibang dahilan para doon na magiging tanda ng kanyang pagpapala sa later sa panahon na darating. Yun na yan, mawalan ako ng trabaho, na inaway ako ng yung pala meron siyang pagpupuntahan sa akin. Kaya tinanggal niya yung isang bagay para doon ako pumunta sa isang kanyang ninanais na gawin ko. So, ganun ang Lahat so, naman sis ng kaganapan may ano yan, may may purpose. dahilan. At niloob niya. Oo, may Walang dahilan. magaganap na hindi niya niloob. Yun Yan ang na. yun ang magtatanggal sa atin ng takot. Hmm. Lahat ng nagaganap Hindi, ay may sis. oo. Yung, yung, yung naunang kabanata, pinotektahan niya sino ba yung ano doon? Sabi niya, napagod na siya. Oo. Napagod, Yung napagod na mga siya hindi niya dahil yun hanggang, yung mga hindi niya oh, pinili, bro. May mga pinili na napagod na siyang tao. siya, pero ang pinili pa rin niya idolatry. Ibig nga sabihin, yung destiny ng tao, naandun na yon. Pero dahil nga dun sa free will, dun nga nasisira. Dahil yung free will na yon, dun nagkakaroon ng pagpaling sa idolatry. Kaya nababago ang destiny ng tao. Dahil sa pagpili niya, sa paggamit niya ng free will. Yun kasi yun. Kaya nga yung tinatawag na paglapit mo sa alahayam, dahil doon sa free will na mali mong paggamit, nare-realize mo na mali ka, humihingi ka ng tawad. Napakasarap nun sa alahayam kasi buo mo siyang tatanggapin dahil sa iyong pagkakamali. Kaya tayo binibigyan ng free will kasi ayaw niya tayo maging puppet. At siya, ayaw niya maging puppet master siya. Mm-mm. Dapat lalapit tayo Yun out yung, of yun yung pagmamahal, di ba? pinupunto O ng allegiance. usapan kanina.
Oo. Yun yung Obedience. usapan namin kanina. Ito yung sinasabi mo bro sa sa verse 6 ng binasa natin kanina. Kaya't aking iuunat ang kamay ko upang wasakin kapagod na ako sa pagpigil sa iyo. Opo, yan yun. Napapagod ba talaga Pinipigil, ang ibig Ama? sabihin, sis, tama yung sinasabi mo. Pinapagod, kasi nga dahil pinili nga tayo, pinipigil niya yung parusa na yon. Inililigtas ka pa rin niya kahit na nagkakasala ka. Kaya lang dahil sa sobrang pagpaling sa idolatry, yan, napapagod din siya. Nakita Kaya din siguro niya nakaparusa, yung future. Nakita parusahan niya yung na. future na magpapatuloy ang idolatry hanggang sa mga kaanak-anakan. So might as well ano yun na niya mag-reset siya. Tanggalin niya yung mga corrupted na kanyang mga piniling bayan. Pero So sis pala corrupted. kahit pala nag-idolatry sila, inaano rin, sinasagip niya pa rin. Hmm. Dahil sa kagustuhan, dahil sa pagmamahal sa atin ng alayam na magbago. Kaya Talagang nga matigas sabi, din talaga ng ulo, hindi daw siya Hmm. nagbabago. Kaya hindi tayo Oo nga po. nalipol. Oo nga po. Yung Hindi lahat pagmamahal niya ng nandun. Nag-iiwan talaga lagi ng Oo, remnants, no? laging nag-iiwan ng remnants. So hindi lahat na ay mamamatay sa salot o doon sa kanyang mga itinakda na pwedeng maaring sa tabak o sa mga iba pang kaparaanan. So mayroon talagang may matitira. Sabi nga ng sultan, di ba? Na kinakausap ka, hindi ka lang nakikinig. Parang ganun yung ibig sabihin eh. Oo. Kinakausap tayo, di lang tayo nakikinig. So yung pagpigil niya sa atin na yon, pag-iwas niya sa atin, kung nakinig na tayo doon, ano na yon, kaligtasan na natin. Kasi Hmm. iniwas ako ng alahayam dito, kaya hindi na ako tutuloy. Yun ang ibig sabihin nung, ano, yung, yung pag-iwas niya sa'yo, pag nakinig ka. Wag yung Mape-prevent mo sarili yung, mong, oh, oo, makinig ka mape-prevent na mo yun. na hindi yun ang will ng Aba, tapos gusto mong ipilit dahil sarili mong kagustuhan. Di ba? Baka yun pala, hindi pala yun ang kalooban para sa iyo. Yes po. Talagang matitigas ang ulo ng ng mga Israelita. Ano daw kasamaan sa verse, nagtanong pa sa verse 10. Bakit ipinato ni Yahweh ang ganitong matinding kapahamakan sa amin? Anong kasama ng aming ginawa? Yun nga, yung sagot niya, dahil iniwan ako ng inyong mga ninuno. So tapos pala tayo dito. Di ba? Di ba? Di ba? Oh, naku, sakit niyan. So, ito yung Kaya, kasi nga ang pinili nga kasi nila yung idolatry. Tinalikuran nila ang aking tipan. 'Di ba? Tayo din parang napakatagal na tinira mo yung panahon. kontrata, no? Oo, napakatagal na panahon na inalipin din tayo ng maling paniniwala. Tinalikuran din natin ang tipan dahil hindi naman natin alam kung ano ang kahalagahan ng tipan na ito. Ngayon lang naman natin Itong, nalaman ang kahalagahan ng tipan. itong verse 13, kaya itatapon ko sila sa isang lupain hindi ninyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Doon, maaari silang sumamba sa kanilang mga idolo araw at gabi hanggat gusto nila. May hanggat gusto nila. Saan kaya yan? Sa Babylon, hanggang gusto nila. Tapos, sapagkat hindi ko na sila sasamahan. O pwede na only worship, only idolatry. Di ba? Dahil dito, sa Babylon to, di ba? Oo. Ngunit Di ba? darating ang Oh, mga araw na hindi na sasabihin. Di ba yung si Nebuchadnezzar, tayo ng mataas na niya, na estatwa ni Caesar. 'Di ba dahil nga doon sa sa Babylon, yung ginawa ni Nebuchadnezzar na nagtayo siya ng napakataas na idolo, doon pa rin nakilala yung talagang mga totoong sumusunod at sumasamba kay Yahweh.
'Di ba? Doon natin nakilala si ano, si Meshach, Shadrach at Abednego, Oo. si Daniel at yung dalawang ano, yung mga kaibigan niya. So kahit naman sila ay tinapon doon sa lugar na yon, meron pa rin pinili ang alahayam. Walang pagod pala, ano, ang pagmamahal sa atin ng King Yahweh. Oo. Sinasamahan niya tayo hanggang noon pa, pati hanggang ninuno natin. Hmm. Kaya naman, kung iniwan niya na tayo, di wala na. Wala na tayo ngayon kung iniwanan na tayo ng ano, ni King Yahweh siya, hindi tayo ano, hindi Oo nga po, tayo oo nga. nagising sa katotohanan. Di wala na rin tayo ngayon. So, ano ito, yung verse 15, ibabalik ko sila sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Ngunit sa ngayon, magsusugo ako ng maraming manggagawa upang sila ay anihin. Pagkatapos ay magsusugo ako ng maraming mga ngaso upang hanapin sila sa bawat bundok, burol at bitak ng bato. So, sino kaya itong mga manggagawa? At may mga hunter pa. Mga, ano, no? Malay mo, isa tayo doon sa Yada. mga isinugo na yan. Nakikita ko ang lahat ng kanilang landas. Marami eh. Nakikita Oo. ko ang lahat ng kanilang landas. Wala silang maitatago sa akin. Ni ang kanilang kasamaan ay hindi lingid sa aking mga mata. Pagbabayarin ko sila ng doble ayon sa kanila. Oh, bakit ano? Maraming anihin para anihin damo, anihin para patay wakasan o anihin, wait, verse 16. Kasi ang ang alam ko yung mga good mga trigo eh. Oo. Pero ito, but for now, I will send for many workers and they will harvest them. After that, mag-harvest muna siya. Then after that, I will send for many hunters naman. They will hunt them down Oo, every yun nga ang mountain. nangyari sa atin, Oo. di ba? Ang verse So, 16 na to. nag-harvest muna siya. Oo. Nag-harvest and then saka Yung siya yung hinarvest niya, yun din ang kanyang isusugo. okay. Oh. Na mag-hunt naman. Mm. Upang hanapin sila sa bawat bundok, burol at bitak ng bato. Hindi. Iba yon. After that, I will So, send for many ibig sabihin, hunters. meron Iba. pa pala tayo. Hindi yung mga iba yung na Baka hindi harvest, natin iba gawain yun. yung ibang gawain. Hunter talaga to, and they will hunt them down every mountain and hill and from the crevices of the rocks. My eyes are on all the ways. They are not hidden from me. Nor is their sin concealed from my eyes. Kasi sa mga sinner ang kanilang i-hunt. So, lumalabas Kasi, parang batch by batch. oo, Yung, katulad natin, ito judgment yung batch nga to natin eh. ngayon. Ito yung batch Ito ay natin ngayon. harvest naman. Ngayon susunod naman, Next na batch. hunter naman. Oo. Tama. Pero tingin ko hindi pa naman tapos ang harvesting, no? Kasi mga kabataan dapat ang natin. O pagbabayarin ko sila ng doble ayon sa kanilang mga kasamaan, sapagkat binaboy nila ang aking lupain sa pamamagitan ng kanilang mga kasuklam-suklam ng mga idolo. O, di ba? Ay, sino yung mga gumawa niyan? Mga gadir, mga So, maring hanggang sa ang hunter dyan, panahon natin ngayon ay talagang mangyayari pa itong pagbabayad. paulit-ulit nga eh, di Oo, ba? yung paulit-ulit na pagbabayad dahil sa kasuklam-suklam ng mga idolo. At dito lang yan sa atin. Tingnan mo. Kumbaga, tayo ang mas kilala sa pagsamba sa mga idolo. Mauuna lang tayo. Talagang Ephraimites nga tayo eh. Oo. Then sumagot si Jeremiah. Ano kaya si Jeremiah? Anong tribe, no? O Levita ba yan? Jeremiah ay ano to? Judah. Judah. Okay. So hindi siya dito ako. Hawa. Oo. Ikaw ang aking lakas at muog, ang aking kanlungan sa panahon ng kagipitan. Sa iyo lalapit ang mga bansa mula sa dulo ng lupa at magsasabi, mga bansa, galing dito, walang saysay ang mga Diyos na minana ng aming mga ninuno.
wala silang naitulong. O, yan tayo, no? Oo, yan tayo. Gumagawa ba ang tao ng sarili nilang idolo? Oo, ngunit hindi sila tulad ng makapangyarihang alahayam. Kaya ituturo ko sa kanila ang aking kapangyarihan at lakas. Sa huli, malalaman nila na ang aking pangalan ay Yahweh, sabi ng alahayam. Hindi niya. Alisin na natin tong ni. Oo. Kasi ang TA ay pinagpapalit niya yung Yahweh at saka yung alahayam. Oo, ngunit hindi sila tulad. Okay. Walang saysay ang mga Diyos na minana ng aming mga ninuno. Totoo naman. Nagpahamak pa sa atin. Hindi lang walang sila nagpahamak pa ng ilang henerasyon. So, May, dalawang kabanata lang tayo. Pero, Opo, kasi pero ano, at least maraming ano naman, katanungan na baga, sagot. masyadong naman, maraming pag-usapan productive doon, naman no? ang ating discussion. Pero kung ang Ano lang mesero natin. nandyan lang yan, kung hindi so, mesero sabihin niya, ganito lang yan. Sabi niya ng ano. Oo. Simple ka sumagot. Simplify niya. Ganito lang yan. Ganun ba to? Paano ba yung ano ng mesero? Ay, hindi na naman kayo nagkakasundo. Ganito lang yan. Delete natin. Oh, i-delete niya. Pagtatalo, pag ano. Pag nagtatalo-talo na tayo. That was yung first batch. Pero nung ano na, next batch na mga, yung bagong dating, hindi na ganun eh. Medyo, hindi natin kasi kilala yung mga, yung third reading, no? Oo, yung Hindi mga natin kasama kilala. natin sa third reading. Iba ng Pero batch. yung first, at saka Yung ano, first and yan. second, first reading, second reading, kasama natin. Parang Oo. nakapalagayan na ng loob. Oo. Oo, laging may discussion. Oo. Nagtatalunan natin. Nakikinig lang ang mensahero niyan. Pero pagka wala na sa hindi na tayo magkasundo doon sa mga pinagtatalunan natin. Sasabihin, ay nako, nagtatalo pa kayo dyan. Ganito lang yan. Delete natin. Oo, Di wala maliit na na. bagay. Oo, ganun lang kadali. Ay, hindi nyo ma-reconcile. O, delete natin. Ganun pala kayo, ano? Oo. Para lang wala nang usapan, para Parang tapos wala na nang agad. Ganun. usapan. O, delete natin. Kasi Tapos, ang mesero, papalitan niya nag-e-edit yung yan. mag-isa. Nag-e-edit yung mag-isa. Kaya ba binabalikan, may mga binabalikan. Bawa, hindi natin ma-reconcile. Pag next yun, naayos pala niya mag-isa. Inaayos din niya. Pero hindi naman niya inaayos doon sa binabasa natin. Oo, sa ibang part. Sa ibang, pero pagkatapos natin Version niya, yan, niya, oo, or annotate niya, or yung pala sa pag-i-edit niya sa sarili niyang file, naayos na natanggal niya. niya na yun. Kasi alam niya na Oo. hindi natin pagkakasunduan. Oo. Nag-e-edit siya mag-isa. Ako yung Oo. ibang Na-edit mga niya na, bago annotation. ma-edit pala. Tapos pag halimbawa, may tanong, tapos sasagutin niya, annotation siya, lalo na pag yung annotation, Oo, kapag talagang may tinatarget, yung may annotation tanong. challenge, Oo. sabi ko, annotation challenge. Oo. Ibig sabihin yung pag tinitira na yung Kung mga paano natin exchange, i-interpret itong katulad ng talata. So, doon tanda yung ko yun eh. maglalagay. Yung Oo, sagot katulad niya, ng 'di ba yung sagot niya sa tanong natin, yun ang oo, gagawin niyang annotation. annotation. Sasabihin, annotation challenge. Kasi yung challenge yan, parang, sige nga, parang, sige nga, sulat mo dyan tungkol sa rosary. Tungkol mo sa ganun, di ba nag-annotate siya? Oo. Kasi medyo alam niya na masasaktan yung mga ex-chan. Sige, annotation challenge. Ginagano namin. So, i-edit naman niya, i-annotate niya. Although kahit painful siya, tulad na lang ng mga pastor at mga Yung ministro, walang anong tama. ginabi niya. Masakit para sa kanila. Oo. Paulit-ulit. Kasi Maganda tanda itong kayo. susunod, eh. Ano ba? Grabe ito. Susunod. Nakaukit sa Ano ba? bakal na panulat. Oo.
Sige, Naka, Kaya anuhin hindi. natin yan. puso. Actually, iniiwasan ko rin ang mag-review yung beforehand. Kasi pag nakakonceive meron na akong preconceived na sasabihin. Tapos pag nandyan na, nakakalimutan ko. So, mas maganda yung impromptu. Ito binabasa ni Sis Maria. May mga yung mga memories at saka yung mga doon pumapasok ang mga di ba? Pero pag Mm. nagre-review, hindi yung paghahandaan mo sasabihin, hindi siya, nakakalimutan ko rin. Tsaka, iisipin ko, baka nasabi ko na. So, ina-avoid ko mag-advance reading. Mm. Kaya Although, yung yun nga lang, may mga question tayo na pwede masagot yan ng oo. AI. Hindi natin sinasagot sa AI. Alam ko na kung sino ang nabulag si ba? Yung huling hari? Hezekiah. Sedekaya. Oo. Sedekaya. Siya ang binulag. Zedekiah, oo. Kung tatanungan pa tayo kagabi, pero Sedekaya pala. Pwedeng sasagutin naman ni AI. So, may karagdagan kayo na Wala na sis, punong-puno na. sige. Punong-puno So, na. bukas uli, at saka, Bukas naman. saka Biblia, Shalom. Meron kayong musika sis? Iglesia Lawam. Maraming Ano ba ang salamat po. akma sa ating discussion? Hindi ko alam sis eh. Yung pangungulila natin sa pagkawala ng mensahero. Pakinggan nga natin. Yan po. Tama po yan. May lyrics sis? Wala. Okay, sige. Okay, salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Amen. Salamat. Nakilay sa lupa, naliligaw. Paki-share sis, wala music, parang acapella lang. Ganon. Oo, kailangan i-share mo siya. Ngayon ito'y namamanglaw. Paano na ba mapapawi ang uhaw ko sa isang sandali? Walang lyrics to eh. Puso ko'y puno ng bighati. Iniwan na ba ako ng aking maangiti? Dati-rati ako'y nagbubunyi, sapagkat natagpuan ko ang tinig ng mabuting pastor na hatid. Niliwanag kaya't lungkot ko ay napawi. Ngayon ako'y muningin sa ibaba. Bakit sarili ko'y tila nababalisa? Ako'y luminon sa kanan, bakit sila na may nagtitakbuhan? Ako'y luminon sa kaliwa, sila na may tila natutulala. Kaya ako'y tumingala at ang mata ko'y biglang tumulo ang luha. Aking mabuting pastor, kailan ka bababa? Sinasabi nila narito na ang makalangit na kaharian, ngunit bakit tila walang kapayapaan? Mga pinuno sila'y naghisiran,
pagsisinungaling ay walang pakundangan. Sino nga ba itong mga lapastangan? Tinigning silangan, tila nawawalan ng ikabuluhan. Maging ang mensahero ay nawalan na puwang. Siya daw ay di matuwid at makasalanan. Saan na nga ba patungo itong makalanggit na kaharian? Magkakatanungan ay gumugulo sa aking isipan. Nasaan na nga ba ang tunay na katuwiran? Kung nakatiraan ay ibinabato sa kaliwat kanan, sila daw ay nasa makalangit na kaharian. Ngunit walang kapayapaan. Malungkot man, ngunit dapat matupad ang kasulatan. Yada. Malungkot man ang nangyayari sa ating kapaligiran, pero dapat pa rin matupad ang kasulatan. Yada.